1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre, Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik. Syempre, sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys, sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa lahat ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, eto nga, Binibining Pilipinas. Kanina nagkaroon na ng preliminary competition at kung saan naman, Diyos ko, nagpaligsahan talaga at nagpagalingan ang mga kandidata. Siyempre dito mo makikita kung sino nga ba talaga yung mag-shine like a diamond star, di ba? So sa prelim pa lang kita mo na dyan. At isa nga sa mga pinag-uusapan, ano daw ang masasabi ko sa beauty na meron itong si Ivy Padilla ng Misamis Oriental. Well, ang masasabi ko, once you are binibini, you're always a binibini. To be honest, nagagandahan ako sa kanya dahil kamukha niya si Abigail Arenas. Yes! So parang nare-remind sa akin si Abigail Arenas during time ni Abigail. At eto nga, grabe, Diyos ko, talaga yung beauty niya ayaw magpaawat. Pero hindi ko rin masasabi kung pang Miss International nga ba ang beauty na meron siya. Dahil alam naman natin, kapag Miss International, kailangan ang drama mo dyan ay, ano tawag dito, yung mahinhin, yung mga tipong gano'n, yung mukha kang Japanese, di ba? Tinry naman natin ng maraming beses na lumihis sa prototype ng Miss International, pero ang nangyari ay, alam mo yon, na parang nahirapan tayo pumasok sa semifinals during Angelica Lopez, di ba? Kasi yung time ni Angelica Lopez, parang doon nag-start yung nag-experiment sila ng Oriental Beauty, tapos kabugera, pero ang ending ay hindi pumalo ng todo-todo doon sa Miss International finals, di ba? So, ang ibig sabihin nito, kapag strong kasi yung kinukuha nating kandidata para sa Miss International, ayun, naliligwak yung kandidata. Pero hindi ko alam kung pasok nga ba ang beauty ni Ivy Padilla bilang Miss International. So, tingnan natin, malay mo siya pala yung maging Miss Globe. Kung meron pang Miss Globe sa Binibining Pilipinas. Kasi hindi ko alam kung ano ba ang merong corona sa Binibini this time, di ba? So, yun. So, good luck kay Ivy and laban yan. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Binibining Pilipinas pa rin, syempre iba pa din ang ipinakita at ipinamalas galing, syempre ni Gwendolyn Soriano, ang dating Miss Universe Philippines. O, Mama Sam, tingin mo, siya kaya ang manalo dito sa competition ng Binibining Pilipinas 2026. Alam niyo, sa totoo lang, si Gwendolyn, isa to sa mga gusto kong kandidata. Gusto ko yung beauty na meron siya. Kung pang Miss International, nakita naman natin na talagang in-adjust niya yung sarili niya eh. Kumbaga parang nirepackage niya pang Miss International. To be honest, pasok siya para sa Miss International prototype. Yung beauty na meron siya talagang nagugustuhan ko. Very calm yung beauty. Tapos parang si Oppo lang yung dating. Ang lakas maka-reyna, di ba? Kaya parang feeling ko si Gwendolyn Soriano, malakas yung laban niya pagdating sa corona ng Miss International. And
malalaman natin yan. Kasi ang Gwendolyn naman ay talagang palaban at matalino din. So, naniniwala ako na kaya nito mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss International Coronation Night. So, good luck, di ba? So, yon. At nakita naman ninyo ang sexy. At para naman sa sumunod natin, chika, ayan nga, pambato natin sa Miss Global 2026. Mama Sam, tingin mo, aartiba nga ba siya ng bonggang-bongga? To be honest, hindi ko alam. Una, maliit. Tapos mukhang dancer. Pero nandoon ako. Natutuwa ako doon sa para siyang para siyang dancer sa yung sa sex bomb, yung ganon. Pero to be honest, natutuwa ako sa kanya kasi yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang nandoon. At alam mo yun, na parang inilalaban niya talaga. At naniniwala naman ako na kaya niyang mag-penetrate sa Miss Global, lalo na nakilala na siya ni Miss Poy, at balita ko nga sa susunod na taon ay gagawin nga daw ang Miss Global na solo pageant, di ba? Yung Miss Global 2026. Kaya parang feeling ko, dadramahan nila yan ng, alam mo yon, ipapanalo nila ang Philippines, and then parang magkaroon ng ingay, magkaroon ng publicity sa Pilipinas ang Miss Global. So, tingnan natin kung ano ang magagawa ng ating pambato para sa competition na yan. So, excited ako. And then, tingin ko naman may laban, di ba? So, yon. So, sinasabi ng ganon ang Reyna Hispano-Americana, nasaan nga ba? To be honest, hindi ko pa alam kung na kay Mr. Arnold pa ba ang Reyna Hispano-Americana. Pero kasi, eto kasi yung nakikita ko ang ipapalit niya sa Miss Grand, yung Miss Global. And then, ayun, so, tatapatan nila yung, kasi di ba parang alam naman natin na eto ay katapat ni Mr. Nawat dito sa Thailand, si Miss Poy. Tapos ngayon, dyan na si Arnold, together na sila. At ngayon together na sila, di ba? Kaya parang feeling ko ayun yung naging problema din ni Mr. Arnold doon kay Mr. Nawate, na parang nagkaroon sila ng conflict ba sa national director, di ba? So yun. But ako naman, business is business. And then ngayon nga, ayan nga, di ba? Ang ginawa nila ay tinanggal nga ang Miss Grand kay Mr. Arnold. Pagkatapos, ito naman si Mr. Arnold, planong magkaroon ng sariling Miss Global Philippines pageant. Di ba? Very soon, abangan natin yan sa 2027 kung mapupush na nga ba yan. So, parang feeling ko, yes. Tapos, ayan yung mga corona dyan, mas madami. Di ba? Bongga. So, yon. So, good luck sa pambato natin sa Miss Global at good luck sa pinaplano nila na magkaroon ng sariling pageant ng Miss Global sa ating bansa. Yan. Former Miss Universe Arbony, Gabrielle, to compete in the new season of Project Runway. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan, bongga, kasi talented naman itong si Arbony. To be honest, hindi naman niya kailangan sumali dito kasi Miss Universe siya. Pero, dahil siguro gusto niya pang ma-challenge yung sarili niya sa iba't ibang larangan ng mundo ng ng industriya ng fashion show. So, ayun. So, sumali siya dyan. And then, tingnan natin kung ano nga bang ipapakita ni Arbony, maipapanalo niya ba to? At dahil magaling si Arbony pagdating sa fashion statement, ay talaga namang feeling ko, Diyos ko, kaya niyang ipanalo yan. Kasi di ba lahat na halos ng sinusuot niya ay siya ang gumagawa. At yung creative niya, yung ideas, ay talagang masasabi ko, bongga. So, bagay na bagay dyan si Arbony. In fairness kay Arbony ha. Dahil, alam mo yon, magaling si Arbony pagdating sa mga creation So, parang feeling ko, mailalaban niya talaga yung sarili niya. Plus, mapapackage siya ng bonggang-bongga sa sarili niyang gawa. Ayun ang bongga kay Arbony. At alam naman natin si Arbony, ang lahat ng mga ginagamit niyan, siya ang gumagawa. Kaya, winner, di ba? Oo, magaling si Arbony. Tumabas ng tela, gumawa ng damit, di ba? So, yun. So, good luck kay Arbony at laban yan. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pinag-uusapan. Sofia Bianca Santos get the second international
shot. Dahil nung una, ibinigay nga kay Sofia Bianca Santos ang Universal Woman. Kung natatandaan ninyo na isa tong kabogera na maraming natuwa kasi ginawa siyang Universal Woman. Pero kasi since na hindi siya qualified dahil masyado pa siyang bata, underage. So, yon. So, ibinigay sa iba yung laban ng Miss Universal Woman. Ang alam ko, ibinigay kay kanino ba? Basta binigay sa iba tapos yun yung lumaban. So, naintindihan ko naman. And then ngayon, ibinigay uli sa kanya ang ikalawang corona at ito nga ang Miss Elite Philippines. So, anong chika mo dyan, Mama Sam? Ang chika ko dyan, nag-iba yung itsura niya ngayon. Mas maganda siya noon. Pero, finally, eto na. Naputungan na siya ng corona na alam mo na pwede siyang mag-compete sa international pageant. At yung pagkakataon na to, syempre, mapapakita niya yung galing niya, mapapakita niya yung laban. So, let's see kung mananalo nga ba siya sa international stage. Alam ko magaling siya pagdating sa rampahan, magaling siya umeksena, at gustong-gusto ko yung beauty niya during Miss Grand Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung first di ba? Yung kalasto standing ni CJ Opiasa, tama ba? Kasi or siya yung first runner-up doon. So yon, basta sumali yan ng Miss Grand Philippines, tapos silang dalawa yata ni CJ Opiasa ang pinagpipilian. Tapos ginawa siyang Universal Woman. So ngayon, ayan, nandiyan na siya uli para mag-compete sa pangalawang pagkakataon. First time na magko-compete sa international, pero ito yung pangalawang pagkakataon na pinutungan siya ng corona bilang national queen. So sa Elite Philippines, di ba? So good luck sa kanya. Good luck sa magiging laban niya. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo malakas ba ang laban ng pambato natin ngayon sa Miss Asia Pacific International na si Gabrielle Galapay? Ang nakaraang taon ng first runner-up tayo si Anita Rose Gomez, di ba? Sa Miss Asia Pacific. Ang Miss Asia Pacific, naalala ko, sinusubaybayan ko yan dati. Pinapanood ko siya dahil natutuwa ako sa mga nilalaban natin, mga Pinay beauty queen dyan. To be honest, very Pinay talaga yung mga pinapadala natin dyan sa Asia Pacific na galing sa mutya ng Pilipinas. Di ba? So, tuwan-tuwa talaga ako dyan sa pageant ng Asia Pacific. Dahil yung mga favorite ko, mga beauty queens na alam mo yon, na nananalo sa mutya ng Pilipinas, ayan, dyan sila nilalaban at nagpe-penetrate talaga sila. So, hindi ko makalimutan yung mga beauty queens natin dyan. Si Michelle Aldana, di ba? So, yon, isa yun sa mga naging favorite ko na nanalo ng mutya ng Pilipinas na naging Miss Asia Pacific West. Di ba? So, yon. So, kung tatanungin mo ko, mukha naman siyang may laban. Kung nung nakaraang taon na nag-first runner-up tayo, feeling ko ngayon magiging titled na tayo. Di ba? Kasi malakas mukhang papalo. So good luck sa kanya, and tingnan natin kung ang pambato natin dito sa Miss Asia Pacific ay aariba nga ba ng todo-todo sa magiging laban niya na gagawin sa Cebu, di ba? Sa Cebu to. So good luck. Cyril Payumo, Mama Sam, tingin mo saan nga ba dapat lumaban, sa Miss Grand Philippines or sa MGI All-Stars? So tingin mo, Mama Sam, pak na pa kaya ang beauty ni Cyril Payumo para sa MGI All-Stars? Well, kung gusto niyang sumali, bakit hindi, di ba? So, yon. So, parang pwedeng-pwede siya dahil meron siyang tinatawag na experience mula sa international stage. So, si Cyril, syempre, excited ako kung sakaling sasali si Cyril sa MGI All-Stars, di ba? So, si Cyril ay dating jumoy na sa Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, sa Miss Universe Philippines na naging Miss Charm, pagkatapos pumunta nga sa Miss Charm na naging top 20 yata, top 20 na inaasahan natin magta-title. So parang feeling ko si Cyril Payumo pwedeng-pwede. Si Cyril din ay dati siyang Miss Tourism International, sa mga hindi pa po nakakaalam.
ay title holder yan. Oho. So, ayun nga lang, nasayang lang sa Miss Charm. Akala ko nga siya na yung mananalo sa Miss Charm eh. Kaya lang nanghinayang ako kasi parang hindi niya naipalo ng bonggang-bongga. Ang ganda pa naman ni Cyril Payumo, di ba? So, yun. But, kung sasali siya sa MGI All-Star, aba, exciting to. Mas payat ngayon si Cyril Payumo at mas Diyosa, di ba? Mas maganda siya ngayon. Sana ganito yung itsura niya nung lumaban siya sa, sa Miss Charm para panalo. Oo. Parang kasi nag-iba kasi yung itsura ni Cyril during that time eh, na nagko-compete siya, di ba? So, yun. Kaya, ganon. Okay, but let's see. Para naman sa sumunod natin, chika, Katrina Ligado. Siya na kaya ang susunod ng reyna ng Miss Supranational. Yes, nako, exciting to dahil syempre talagang well-prepared ngayon ang Katrina Ligado at looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa darating na Miss Supranational. So, sabing gano'n siya na daw ang susunod na Mucha Datol. Matagal-tagal na natin hindi nakukuha ang corona sa Miss Supranational and I'm looking forward na makuha to ni Katrina Ligado. Dahil si Katrina Ligado, naniniwala ako na alam mo yon na deserve makoronahan ng titulong Miss Supranational. Maganda si Katrina Ligado. Talagang kung ganda ang pag-uusapan, may laban yung ganda niya. At ngayon, well-prepared siya pagdating sa execution, pasarela, di ba? Siyempre, abangan na lang natin kung ano yung mga gagamitin niya. Piling ko lalaban talaga ng bonggang-bongga itong si Katrina Ligado. And I'm so excited. So, noon last year, naka-third runner-up tayo. So, umaasa ako this year ay title na ang Pilipinas sa darating na Supranational. So, are you excited? Dapat ma-excite ka at suportahan natin siya ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun, laban yan. Naniniwala ako na malakas ang laban ng Cyril Payumo. At para naman sa sumunod natin, chika, ito mag-iinit at magtataas ang kilay mo dahil Brandon nag-public apologize na. So, nanghihingi na ng paumanhin si Brandon sa kanyang mga sinabi regarding doon sa mga happy. At inamin din ni Brandon na maling-mali siya sa kanyang ginawa. Sa ngayon ay sobrang trauma daw sa kanya ang nangyaring yon at sa social media daw, hindi na daw siya nagpo-post, di ba? So ako naman, para sa akin, sa totoo lang, hindi ako galit kay Brandon. Hindi ako galit kay Brandon, pero naiinis ako sa ginawa niya, sa sinabi niya. Yung kumbaga parang bro, di ba? Mahilig siya, dudes. O ngayon, bro, ano ba kasi pumasok dyan sa utak mo? At ba't kailangan mo pang ipakalanda ka ng ganun? Ngayon, bigla mo sasabihin, I realize na mali ako. Bakit noon yung nagsasalita ka, hindi mo maisip na mali ka, di ba? So, yun. Ngayon mo lang nalaman. So, syempre, nakakalungkot kasi ina-experience niya yung ganitong kapangit sa kanyang sa social media, di ba? Kumbaga parang nakakaawa na nakakainis. Pero kasi dapat talaga matutunan niya to ng maigi. Kumbaga parang matuto siyang mahalin yung sarili nating bayan, sarili nating bansa, di ba? Plus, nandoon, sana kung nag-apologize ka, sana sincere. Oo. So, mukhang kinain naman niya na yung lahat ng sinabi niya. Pero nandoon ako sa part na parang, sana hindi mo na lang ginawa kung ano yung ginawa mo dati. Kasi sobrang disappoint talaga ng mga tao sa kanya doon sa incidenteng pinost nila, di ba? So, yon sa mga pagsagot niya. Kung ako sa kanya, matuto siyang dumistansya, matuto siyang maging humble, wag maging mayabang. Kasi yung kayabangan niya din yung nagdala sa kanya sa sitwasyon na yan, di ba? So, humbog pa more, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, I am sorry, di ba? Nakakaloka. So, si Brandon, ewan ko sa inyo, kung gusto nyo patawarin, di patawarin ninyo. Kung ayaw naman ninyo, di bahala kayo. Ako, tulad nila sinabi ko, hindi naman ako galit kay Brandon. Pero dismayado ako kay Brandon, the way kung paano mag-isip at kung paano niya tignan ang Pilipinas doon sa mga sinabi niya. But, I hope na sana may natutunan talaga siya ng bonggang-bongga
at ma-realize niya kung ano ang importansya ng Pilipinas. So, yun sinasabi mo, ang Guam, ganito. O ngayon, kumuha ka ng madaming followers mo sa Guam. Tignan ko kung makaariba ka dyan ng bonggang-bongga, diba? So, yon, nakakaloka. Anyway, so good luck kay Brandon at wala naman akong masabi doon sa sinabi niya kasi siya na yun umihingi ng paumanhin at sino ba naman ako para tarayan ko pa siya. Pero nandoon ako sa part na sana may natutunan ka talaga, Brandon, at sana yung panghingi mo ng sorry or yan sa mga sinasabi mo ay sincere sa puso mo. Sincere ka nga ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.